rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kumusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So hindi ako pumasok. Masama pakiramdam ko. So nag-leave ako. At kanina ngang umaga, napanood ba ninyo yung live namin ni Gazel? So, nag-recorded pala kami, hindi naman live yun. Premiere yun. So, doon sa Mama sa Sam Bruce's Crown. At ngayon, eto, nandito ako sa kusina dahil nagluluto ako ng talong. Charot. May gulay kasi akong binili kaninang umaga dyan sa labas. Gusto kong kumain ng gulay. Di ba sabi ko nga sa inyo, kapag nasa bahay ako, gusto ko as long as possible talaga gulay ang pagkain. Ewan ko ba kung bakit. Kasi parang feeling ko sa mga ganitong edad natin, dapat ma-appreciate natin yung gulay na importante talaga siya sa katawan natin, di ba? So, yun. So, naghihiwa ako ng talong. So, yun nga. So, gusto ko lang kasi magbigay ng reaction doon sa napanood ko sa interview ni Tita Lavinia kay Atisa Manalo. So, in fairness ang galing-galing talaga ni Tita Lavinia. Isa yan sa mga idolo ko talaga na, alam mo yon, pageant vlogger. At alam naman niya yun kasi nasabi ko naman na sa kanya yun noon-noon pa, yung mga nagkukulab pa kami. So, natutuwa ako kasi at least na-interview niya si Atisa at naipakita sa atin kung ano nga ba ang meron sa isang Atisa Manalo. Doon naman sa mga nagsasabi na ako si Mama Sam, maka-Atisa talaga yan. To be honest guys, hindi naman. Hindi ako maka-Atisa. But kasi nakikita ko, si Atisa ang isa sa mga nakikita ko talagang tinik sa lahat ng kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Aminin man natin o hindi, talagang si Atisa talagang isa sa mga pinakamalakas at possible na maipadala sa Miss Universe. Diba? So, maraming kandidata na naglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe na talagang alam din natin di kalibre, magaling. Pero, isa si Atisa sa mga parang gigibain dapat nila yung galing, gano. At syempre, magaling yung Miss Universe Philippines ngayong taon na to kasi marami talagang magbabardagulan na kandidata na hindi mo aasahan na baka mamaya may biglang mag-shine like a diamond star. Kaya hindi pa rin natin talaga masabi na 100%, di ba? Pero isa sa mga top contender, contestant talaga itong si Atisa Manalo sa lahat ng kandidata. So sa napanood kong interview kagabi ni Tita Lavinia kay Atisa, in fairness talaga kay Atisa, my God, alam mo yung tindig niya, yung aura, yung beauty, talaga namang masasabi ko, oh my God, the best. Grabe, in fairness talaga, the best talaga. Medyo nakakatakot talagang kalaban. Prepared kasi, tapos, alam mo yun, matapang, ang tapang, and then, yung ganda. Yung ganda ni Atisa, talagang, ay my God, kakaiba na. At sobrang hindi na siya yung katulad na Atisa Manalo noon na parang pabebe, na alam mo yon, ngayon hindi eh, talagang matured na Atisa Manalo yung nakita natin. So mali-level ko siya na talagang isang beauty queen na alam mo yon, na hindi lang siya basta-basta beauty queen. So yun yung gusto ko kay Atisa Manalo. Saka habang pinapanood ko siya, parang ang bubbly ng personality ni Atisa, no? Kung papansinin mo. So, isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. Syempre, lahat ng question natin about Atisa Manalo, nasagot ngayon kagabi. Syempre, panoorin nyo na lang doon kay Tita Lavinia. Hindi ko na i-elaborate. But, meron akong gustong narinig kay Atisa Manalo kagabi na sa lahat ng aspeto ay talaga naman prepared siya at pinaghahandaan nila yun ng todo-todo. So gusto ko din yung sinabi niya na hindi siya nakafocus doon sa ibang kandidata kung sino ba yung makakalaban niya. Nakafocus siya doon sa ano ba ang ipapakita niya. 'Di ba? At kung paano nga ba siya magko-compete. Actually, tama 'yon. Hindi naman niya kailangan mag-focus na nako dumadating si ganito, dumadating si ganyan. Dapat talaga mag-focus siya sa sarili niya kasi syempre para mailaban niya yung sarili niya ng bonggang-bongga. At gusto ko din doon sa sagot na yung tinanong siya na about kay Alexi, di ba? Kasi tinatapat siya kay Alexi na eto nga daw, magaling daw si Alexi, tapos yung mga tagahanga ni Alexi ay hindi nga nagugustuhan ito si Atisa Manalo.
So, ako, gusto ko yung sagot doon ni Atisa na parang no need to be worried, di ba? Kasi parang hindi naman sila sa kailangan ng ipagsabong. Ang kailangan gawin ay mag-prepared yung si Alexi para sa kanyang laban, di ba? At ipakita niya na talagang magaling siya. So, doon sa part na yon gusto ko yon kasi kahit naman ako, yun din talaga yung sinasabi ko na yung mga tagahanga, hindi nyo naman kailangan manira ng ibang kandidata, hindi naman kailangan na manapaw ng iba. Ang importante kasi dito, yung preparasyon ng kandidata ninyo na kung paano niya to ilalaban talaga. Kasi kung mananalo si Alexi, talaga naman ikatutuwa natin din lahat yun kasi syempre iba din yung ino-offer ni Alexi. Kaya lang syempre i-prove niya. Katulad din ni Atisa Manalo, sinasabi natin na mukhang malakas si Atisa Manalo pero hindi natin alam kung sapat ba yung lakas na ipinapakita niya na inilalaban niya ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Diba? Kailangan ipakita niya din. So ganun din yung kay Alexi. So instead na mag-focus sila sa ibang kandidata, mag-focus sila doon sa preparasyon nila, mag-focus sila doon sa ano ba ang gagawin ng kandidata nila. So, gusto ko yon yung parang sa madaling salita, mind your own, di ba? So, yon. So, nakakatuwa na ganun ka-matured na si Atisa Manalo na naririnig mo na in the nice way kung paano niya sasagutin yung mga questions sa kanya. And then, napaka-open-minded. So, gusto ko yung pagiging open-minded niya. At talagang maituturi mo na isa na siyang adult, di ba? So, yun ang nakakatuwa sa kanya. Kasi noon, syempre, nung bata pa siya, parang easy pa sa kanya. Pero ngayon, medyo talagang iba na. At isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya, yung sinagot niya kung bakit siya natalo noon sa Miss International, bakit naging first run-up. So, aminado din siya na talagang kinulang yung preparasyon niya, kinulang yung paghahanda niya. At ang maganda dito, ayun yung makikita natin dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines kung paano niya pupuunan or paano niya tututukan yung bawat aspeto ng pageant. Kasi ayun yung sinasabi niya na kailangan niyang matutukan talaga yung bawat aspeto. And then I think nakikita ko kay Atisa Manalo na talagang alam mo yung determinasyon niya, buo yung loob niya, at plus nandoon yung personality, lumabas din yung personality niya kagabi na sobrang bubbly talaga na hindi ka mabuboard manood sa kanya. Bukod doon sa magaling na si Tita Lavinia, ang galing pa niyang sumagot. So hindi ka mabuboard sa kanya kasi tawag dito, ang ganda ng personality na ipinapakita niya, hindi siya masyado seryoso, tapos naka-smile. So, yun talaga yung gusto ko sa isang beauty queen, yung nakangiti ka habang ini-interview ka. Saka, hindi mo mararamdaman yung pagka-boring, di ba? Walang boringness doon sa interview. Sobrang saya lang, di ba? So, talagang lumabas talaga yung personality. So, ang panalo doon, ayun talaga yung mga dapat na queen. So, ayun yung hinahanap sa Miss Universe. Isa yun sa mga napansin ko na kailangan ang queen, meron ka talagang personality na maayos kasi napaka-importante nun. Hindi yun dapat seryoso ka lang. Dapat nandoon din talaga na may mapupulot sa iyo yung mga nanonood at bukod doon, may enjoy ng mga tao yung interview sa iyo. So, isa yun sa mga parang masasabi ko, oy dito panalo dito si Atisa Manalo. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi pa dito natin talaga masasabi na ang isang Atisa Manalo na ang mag-uuwi ng corona. Malaki yung chance. Siguro nasa 90% na mukhang malakas talaga ang isang Atisa Manalo kasi nakita naman natin sa mga galawan niya, nakita natin kung paano siya sumagot ng Q&A niya, sa mga questions sa kanya, mas talagang matapang na ang isang Atisa Manalo ngayon. At yung mas malalim yung determinasyon niya sa paglaban. So, syempre, challenge to sa lahat. Hindi rin natin talaga alam kung sino ba yung makakatapat niya. Kasi ngayon, ang daming magagaling eh. Isa din sa masasabi kong tinik sa kanya ngayon dito, si Quezon City, bukod doon kay Alexi. Kasi si Quezon City, magaling din talaga ang communication skills. At nakita ko na wala siyang makeup ha. Sobrang ganda niya. Promise. So, yon. So, medyo naloka lang ako. So, kailangan ma-perfect lang nila yung styling. So, isa siya sa mga nagugustuhan ko din si Quezon City. And then, nandiyan din si Alexi na talagang palaban. At bukod doon, syempre, marami pang mga dating reigning queen ng Binibining Pilipinas ang mga lumalahok ngayon dito. Katulad na lang si Chris Stephanie na nandiyan din. Diba? Si Stephanie Hanson na lagi din talagang
ano din to tinitignan sa pageantry. So isa din niya sa mga masasabi mo, oh my God, nakakatakot din yung atake niya, di ba? So hindi pa natin sigurado, but for now, talagang magiging matindi ang pukpukan ngayon dito sa labanan sa Miss Universe Philippines. At sa napanood kong interview kay Atisa Manalo, masasabi ko na iba talaga ang isang Manalo at isa siya sa mga maituturing kong malakas na kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon, so guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa Samsam TV. And then of course sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. So magluluto na ako.